Maayo po naga sa aton mga kimanghudan sa lahat po na nakikinig ngayong umaga. Magandang umaga po sa Tagaluson kag maayong buntag sa Mindanao, Visayas, maayo na aga. Sini nagkaagahon mga kimanghudan, istorya po kita, sirumaton po kita sirumaton po sa Masbate para na maintindihan man sa aton mga taga Masbatinyo na mga kaymanghudan naton. Maayo po na aga sa aton tanan. Kag bisan pa man sa labas sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. Well, sa aton po na programa sini nakaagahon, aton pasalamatan ang aton Dios na sa diin siya nagagiya sa aton sa bilog na gabi. Hanggat yan na kaagahon kita nagmalipayon sa diin iya kita gintagaan sa maayo na aga. Kag higit sa lahat gintagaan pa niya kita san hininga sa sini nakaagahon. Before kita magpadayon sa aton po na programa mga kaimanghudan, aton anay invite ang balaan na espiritu, banal na espiritu na siya gayud ang magagiya po sa aton sini na bilog na adlaw mga kaimanghudan. Magpangamuyo po kita. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sini po na kagahon, nag-apiki kami dida sa imo tungod hindi namon aram an amon sadidi, hindi namon aram an amon po nakamatayon, hindi po namon aram kung saan upo ikaw magabalik sininak sanlibutan. Lalauman po namon na sa iyong pagbabalik na kami po tanan ng mga kaimanghudan, mga kakilala na sa diin sa imo po na pagbalik kami tanan maghiusa dida sa imo. Kami nagapangabay sa imo presensya magaupod sini amon pag pamati sa mga sirumato naghali sa imo nga sa diin hali sa mga kabataan pakadto sa amon ng mga daragko na kami tanan maghiusad sa pag sunod dida sa imo tubdob sa imo na pagbalik. Kag ini na mga sirumaton man mahimo na amon na nagabayan samtang kami paabot si kaduhanin mo na pagbalik. Lauman po namon Ginoong Dios ini tanan amon isarig kag itugyan sa pangalan sa Ama, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaimanghudan higala, hindi na po kita magtagal pa sa mga panahon kundi sini nakaagahon ato na tagaan sa pag tagad ang mga pahinumdom nga hali sa balaan na kasulatan kag aton anay introduce mga kaimanghudan ang aton po na program kag aton po na ginasubaybayan sa matag adlaw po sa aton nga pagpamati sini na programa. May buhay, may pag-asa. Meaning ikaw kag ako habang may buhay pa may pag-asa. Yan po ang mga kaimanghudan ang aton po na programa nagapahinumdum lamang po sa aton po na mga buhay pa. Sa aton po na mga buhay pa mga kaimanghudan. But sa hindi pa kita magkadto sa uruunhan mga kaimanghudan, magapamati anay kita sa matahom na minsay sa kanta. Aton anay pamatian mga kaimanghudan. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan
ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Okay, pasalamatan po naton mga kaimanghudan an inapahinumdum po sa aton sa mauna po na kanta na sabi po sa kanta mga kaimanghudan sa din ang panahon malapit na. Malapit na talaga ang panahon. Malapit na si Jesus Christ magabalik kag malapit naman ang aton kamatayon ng mga buhay payana. So sini nakaagahon aton tagaan sa panahon man sa aton buhay inin aton pagastadihan yan na ang ginaisip lugod sa iba mga kaimanghudan na kung mapatay gani ang isa ka tao makadto dayon sa langit kag kung mapatay man ang mga masasamang tao makadto dayon sa impierno na ginatawag. Pero aton po hinumduman mga kaimanghudan na sa diin ito po talaga ang destinasyon ng tao. Pero hindi pa yana. Meaning hindi pa ngayon. Hindi pa yana mga kaimanghudan. Kasi wala pa ito nangyari. Coming pa ito mga kaimanghudan. Okay? So, bakit nasabi nato na dalawa lang ang hantungan ng tao? Dahil po sa Biblia, itong tinatawag na purgatory or purgatorio ay wala po ito sa Biblia. Mga kaimanghudan, wala po ito sa Biblia. Bakit nasabi natin na wala sa Biblia? Dahil ang salita ng Diyos sa Matthew 12 verse 30, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Meaning, kapag hindi po tayo kay Jesus Christ, ay ano kita? Kalaban ni Jesus Christ. Yan po ang pagkasabi sa Matthew 12 verse 30. So, hinumduman po naton. Kaya, ang aton po na mga ninuno san una, ang mga tao nato na una-una pagayod, before sila na dura sininak sanlibutan, before sila nagkaramatay mga kaimanghudan, si Adam nag-edad anay san 930 years before sila napatay. Kag ang pinakataas na edad mga kaimanghudan dida sa Biblia, si Metusela. 969 years old before siya napatay. Amo na ang ilang mga edad. Pinagid kataas na mga edad san una. Kay nga aman, ini na ila mga ginahiwag mga kaimanghudan sa ila na kapanahunan. Sa sini na mga panahonan da, wara pa ini sanda nagkaon san ginatawag nato na mga karne or laman. Okay? Nan ila ginakaon prutas, vegetable, irog sini an ila ginakaon san una. But sa nagkasala na ang tao mga kaimanghudan, ang nangyari na ito po ang nangyari. Si Noah nagnay na 50 years kag ang pinaka mababa na edad mga kaimanghudan naglabot na sa 140 sinahor ang pinaka mababa na edad sa una after san ginatawag nato na inan flood. Okay? Sa pagkatapos sa kapanahunan nila ni Noah. Amo na po ini ang nangyari. Kaya nga aman, san pagkatapos sa flood, mga kaimanghudan, wala na silang prutas, wala na silang vegetable, at dito nagtuna na nagkaon sila ng mga karne. At hanggat yana sa aton kapanahunan. So, sa ila na kapanahunan mga kaimanghudan, ang ila edad, naglabot na sa 140, mas lalo na sa aton yana. Kung aton isipon, ang aton mga buhay, yana mga kaimanghudan,
Pasalamat na kita kung maglabot kita sa 60, matawag kita na senior citizens. Pero kung makadto kita sa sementeryo mga kaimanghudan, may hindi pagani nakalabot sa isa ka bulan na bata, isang taon na bata ato na sa sementeryo. Kaya aton buhay naton, aton ini tagaan man sa panahon na sa diin bisan pa man na papano aton masunod an aton na Ginoo. Kay dida lang gyud sa aton Ginoo an aton po na pag-asa tanan. Kita ngayon na buhay pa, habang may buhay may pag-asa pa kita. Kaya hinumduman po naton ini. Didi sa aton kapanahonan yan may isad po ka babae nagurang sa aton kapanahonan, naglabot 1:23. Ito po ang ako nalula mga kimanghudan, siguro aram nyo naman ini sa bilog na sanlibutan. Ito po ang nakadetalye na po ini mga kaimanghudan sa history sa aton kapanahonan yan. So pasalamatan naton ang Dios na sa diin gin na tagaan pa siya san buhay na irog sini nagalabot san 1:23. Siguro kung kita malilipay siguro man kita. Pero aton ini isarig si Ginoo kaya kung ini na mga tao nagrabot san 100 plus, basi kita mag 200 plus. Okay. So mga kaimanghudan, aton lang gayud hinumduman ang pahinumdum dida sa Biblia. Ito po ang pagkasabi mga kaimanghudan, ang mga tao san una, mga matag-as na edad, mga matag-as na edad, kag aton sutaon ini sa Biblia, ang Biblia nagapahinumdum sa aton sa mga awit 90 verse 10, ginpahinumduman na ang aton buhay kung diin lang matapos ang aton na buhay, kunbagan tagal na po ini ang aton po na buhay. Sabi didi, buhay nami umabot na nga 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay naman ay puno ng dosa at hirap, pumanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Mga kaimanghudan, ginpaliwanag na ining buhay naton ang aton buhay. Minsan didi sa banal na kasulatan, 70. Kung malakas pa aton katawan, maglabot pa kita sa 80. Yan po ang pakisabi dida sa banal na kasulatan. Kaya mga kaimanghudan, gintagala na po ini ang aton na buhay. Pero bisan pa may tagal ang aton buhay didi sa banal na kasulatan mga kaimanghudan, hindi gyapon kita mag-anuman, magsarig sini kay ang aton buhay mapatay kita si 20 iti pagali, sabi pa sa Biblia. Pero hindi ini naton naaraman mga kaimanghudan. Kay kon makadto kita sa sementeryo ngayon, hindi pa naabot gani sa 1 year old, ato na dito. Kaya hindi kita magasarig sini na adi didi sa Biblia nga maglabot pa ang aton edad 70 kag 80. Ining sa Biblia mga kaimanghudan, kung malakas pa kita, kung aton po ginasarig ang aton buhay sa Ginoo, malamang makalabot pa kita sini mga kaimanghudan na mga edad mga kaimanghudan na aton po nakilala. So, padayon po kita. Padayon kita para na damo pagit kita san maaraman. Mga kaimanghudan, damo san wala nagatuko sa Biblia. Because san mga pagtugdo san una man nato na mga ninuno, bisan pagani sa aton mga eskwelahan. Yan na. Kung sa public kita naga-eskwela, wala san pagtugdo san Bible, lalo na sa araling panlipunan, tugdoan gyud kita san ginatawag na evolusyon. Na ang tao ay naghali sa from the smallest particle hanggat naging tao. At sabi nga ni Charles Darwin mga kaimanghudan, na ang tao daw ay naghali sa unggoy. Amo ni ang study ni Charles Darwin, dida sa history. Kung imo man kitaon, kung wala ikaw nagabasa sa Biblia, magasabi gayud kita na matuod gayud ang sabi ni Darwin. Kay hali sa unggoy, imo makita hanggat na nadura ang buntot, naging tao. Pero ang kamatuodan adi gayud sa banal na kasulatan. Iya po ini gintugdo ni Jesus Christ sa aton Ginoo, na sa diin ikaw kag ako maaraman naton kung anuan kamatuodan. So, kung ano ang kamatuoran dida sa Biblia, aton gayud sundon ang ginatawag na Bible sa aton po na guide
sa tinatawag na kamatuoran or kamatuodan mga kaimanghudan or katotohanan. Hindi ang tradisyon. Kaya ang tradisyon mga kaimanghudan ay hindi po ini makaligtas sa atin. Hindi po ini ang mag-guide sa atin para tayo ang magligtas. Kundi ang mag-guide sa atin na para tayong lahat ay makapunta sa langit, itong banal na kasulatan, itong tinatawag na Bible. Ito po kung aton po tagaan sa panahon sa aton buhay kung mag-study po kita sa tinatawag na katotohanan. Kung naghanap tayo po ng katotohanan, Bible ang aton babasahon, hindi ang tradisyon. Bible ang aton sundon, hindi ang tradisyon mga kaimanghudan. Kaya nga man ang Bible, the most powerful weapon in the world is the Word of God. Ulong po ini sa aton Ginoo ang kamatuodan. Kaya aton ini taga-ansan pansin sa adlaw po nato na pagsunod sa aton po na Ginoo. Sabi nga ni Didi sa ikaduhang Timoteo 3 versikulo 16, sabi po Didi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito po ang pagkasabi sa banal na kasulatan. Lahat na kasulatan, hindi lang kay New Testament, hindi lang kay Old Testament, but lahat po na kasulatan from Old and New Testament mga kaimanghudan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito'y sabi Didi, nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So kung katotohanan mga kaimanghudan, mababasa natin sa banal na kasulatan. Ang kasulatan gayon ang gagamito natin sa katotohanan. Sa pagtatama sa maling katuruan. Mga kaimanghudan, dami na ngayong naglabasan na mga ginatawag po nato na bula ang mga ngaral, bula ang pagtugdo. Okay? So, bula ang katotohanan. May bula ang katotohanan mga kaimanghudan. Now, ang banal na kasulatan sa pagtatama sa maling katuruan. Ito po mga kaimanghudan. Then ano pa? Sa pagtutuwid sa likong gawain. Ito po ang banal na kasulatan. Kung ginagawa natin ay medyo liko, ituwid ito sa banal na kasulatan. Hindi ang simbahan natin ang magtuwid. Hindi ang mga kaimanghudan natin ang magtuwid. Hindi pare ang magtuwid. Hindi ang pastor ang magtuwid. Kundi ang banal na kasulatan ang magtuwid po sa ating mga liko na mga ginagawa. At isa pa mga kaimanghudan, pinaka-the best. At sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kung gusto kita na matuwid ang aton pamumuhay, pagsunod naton sa aton Ginoo, aton ini tagaan sa panahon sa aton buhay habang buhay pa po kita. Kaya nga man, sabi sa aton program, sa aton programa na ginasunod mga kaimanghudan, habang may buhay, may pag-asa. So tayong mga buhay, tayo lang talaga ang may pag-asa mga kaimanghudan. Kaya aton po ini bigyan ng pansin po sa aton na buhay. Sa Job 9 verses 9 and 10, sabi Didi, tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makababalik sa mundo. Okay? So ito po ang sagot natin sa mga hunga na sa diin magabalik pa daw ang patay pagkatapos ng libing. 3 araw, 3 gabi, or 9 na adlaw, o kahit anong oras pwedeng magabalik. Pero sabi dito sa Biblia, tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. At sa verse 10, hindi na siya makauwi kailanman, mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Ito po ang pagkasabi sa banal na kasulatan. Ngayon mga kaimanghudan, aton inigin bigyan ng pansin ang mga hunga sa aton mga taga Luzon na kung pwede ang aton po na PowerPoint, ang aton po na makikita sa aton na screen ay salitang Tagalog. Kaya ngayon aton po inigin bigyan po natin ng pansin ang kanilang mga request. At sana na may lahat po tayo ay natutuwa
Okay? Sa ganitong sitwasyon natin ngayon. Okay, so continue po kita mga kaimanghudan, lalo na didi sa taga Masbate. Okay, so mga kaimanghudan, ito po ang pagkasabi sa banal na kasulatan. Pag namatay na nga ni ang tao, hindi na gayud balik pa sa mundo. Meaning ato na siya sa simenteryo. Ito po ang pagkasabi sa banal na kasulatan. Minsan mga kaimanghudan, aton po na experiencehan sa aton mga kaimanghudan na wala nagasunod sa Biblia na pag magpunta ngani didto sa may simenteryo, lalo na sa buwan ng November ba na? November? Oh yes, November. Yeah. Sabi nga sa iba, araw ng mga patay. Mga kaimanghudan, hindi na yan araw ng mga patay, kundi araw yan ng mga buhay. Kasi kung araw ng mga patay, ang patay sanay bisita sa aton. Pero ang nagabisita, kita na mga buhay. Di ba? Okay? Minsan nagabisita kita, tapos kung ang aton paniniwala, dida lang sa ginatawag na mga tradisyon sa aton mga ninuno, mga lula, mga lulo, na hindi man nakabasa sa Biblia, tapos aton ginasunod, mga kaimanghudan, hanggat yan na magapabilin ina sa aton puso't isipan, na pag nagabisita kita, may mapansin kita na malamig na hangin, may mga bisan daga, kung ano aton makita, sabihon na naton siya inan aton mahal sa buhay nga napatay. Mga kaimanghudan, walang katotohanan ina, dahil po ina ay tradisyon. Minsan nagaisip kita, ang iya gayod na kamay san akon mahal sa buhay, iya gin ako gin touch didto sa libingan. Pero mga kaimanghudan, bungang isip lang po ina naton. Kasi ang banal na kasulatan nagtuturo sa katotohanan kung ano ang tama. Sabi nga didi sa pahayag or Revelation 16 verse 14, ito po ang pagkasabi sa mga isip po nato na irugsina. Ang sabi po didi sa banal na kasulatan, ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumawa ng mga kababalaghan. Ito po ang pagkasabi mga kaimanghudan. Kaya ang banal na kasulatan, ito po ang nagtuturo sa atin ng katotohanan. Sabi nga didi, pinuntahan nila ang lahat na hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kaimanghudan, aton po ini bigyan ng pansin sa aton na buhay. Ang banal na kasulatan nagtuturo sa atin ng katotohanan para tayo'y mahanda sa pagdating ng ating Diyos. So, ano ba ang tao sa kabila ng kamatayan, mga kaimanghudan? Ito po ang pagkasabi sa banal na kasulatan. Didi po kita magtuna sa Genesis kung ano kita, kung saan kita nanggaling, kung diin kita naghali, mga kaimanghudan. So, ano ang proseso ng mga tao ay likhain ayon sa Biblia. Sabi nga didi sa Genesis, mga kaimanghudan, chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Mga kaimanghudan, ang tao binigyan ng hininga ng ating Panginoon sa una-una. At ikaw at ako ay naging buhay na kaluluwa. Okay, ito po ang pagkasabi mga kaimanghudan. Kung kunin sa Panginoon ang hininga na iya ginbigay po sa atin, ito po ang mangyari. Katulad po tayo ng tinatawag na bulb or fluorescent. Ang bulb mga kaimanghudan, pag hindi nga ni ina nakasaksak sa kuryente, meaning nag-burn out mga kaimanghudan, irog sini an aton po na katawan, an aton po na buhay mga kaimanghudan. Pag ito po ay nakasaksak sa kuryente, magailaw ito. Ining aton manabuhay sa paglalang mga kaimanghudan, ginform po kita hali sa alabok sa lupa, nang napurma na po kita na pareha sa ating mukha, sa mukha ng Panginoon mga kaimanghudan. Binigyan kita ng hininga. San binigyan kita ng hininga ay ganito mga kaimanghudan. Umiilaw, di ba? Ganito rin ang ating buhay. San binigyan kita ng hininga sa buhay ng ating Panginoon ay nakahinga kita, gumalaw, makaistorya na. Pag kinuha itong buhay
kinuha itong hininga ng Panginoon sa atin, ay babalik din kita sa ganito. Ito po ang mangyari sa ating buhay ngayon dito sa mundo. Pag kunin ang hininga ng Panginoon sa atin, ay tayo'y babalik sa alabok, mga kaimanghudan. So ito po ang tandaan po natin, na ikaw kag ako ay may mga suliran sa buhay. May mga suliranin sa buhay, mga kaimanghudan. Hindi ito natin maiwasan. Ngay dito sa ating kapanahunan ngayon, mga kaimanghudan, mga kapatiran, the wells of life, adi gayud ini sa aton kapanahunan ngayon. Lalo na pag may emergency, mga kaimanghudan, bisan ngani sa mga bukid-bukid, may mga daanan na makapunta na an aton ng mga sarakyan, makakadto na an aton mga motorbike. Ito po ang nangyari sa aton kapanahunan. Kung emergency sa ipanganak na gani, magsakay po kita sa may mga gulong. Pag naglabas naman ang aton po na ginadara, mga kababainhan, san ginabudos, amo po ini paglabas na, ginalagay man sa may mga gulong hanggat sa dako-dako na gayud ang bata, hanggat sa marunong nang mag-skate, hanggat marunong nang mag-bike, hanggat marunong nang magmotor, hanggat marunong nang mag-drive ng sasakyan, at hanggat mag-asawa, mga kaimanghudan. At tayo'y sasakay pa rin, mga kaimanghudan, hanggat matanda na kita, at lalo na kung nandyan na kita sa kabaong. Isasakay gihapon kita. Saan ginatawag? Ano ining ginatawag, mga kaimanghudan? So aram nyo na ini kung ano ang sarakyan kung kita mapatay pakadto sa sementeryo. Okay? Aram na naton ini tanan. Nakikita na naton. Ito po ang tinatawag na the wells of life. Mga gulong ng buhay. May kanta ba na tinatawag gulong ng palad, mga kaimanghudan. So ini gulong ng ating buhay, mga kaimanghudan, aton po nakikita. So ang iba nagaisip na kung mapatay, mas nami gayud an ato na kabaong inan medyo pum, para na hindi masakit. So may nagaisip ang iba. So ang iba man dahil sa ato na panahon ngayon mga kaimanghudan, na perti na gyud kita kahitik, nang iba nagaisip na kung pwede may kabaong na may internet para naan buhay, maka-internet pa. Mga kaimanghudan, joke-joke lang ini. Ini na mga nakikita po naton is very funny. Pero yan ang katotohanan sa aton po na tinatawag yan na high-tech na mga kapanahunan. Pwede ini naton himuon. Pwede naton himuon ini, lalo na sa mga mayayaman. Maka-afford sila sa mga kabaong na mga ganito. Pero hindi ini mangyari, mga kaimanghudan, na ginaisip naton na ang mga buhay mag-communicate pa sa mga patay. Wala na po kitang mabasa, mga kaimanghudan. The spirit, atong hininga ng buhay, mga kaimanghudan, nga ginhatag sa Dios sa aton. Sa Hebrew word for a spirit is ruach, which means breath. Amo po ini ang pagkasabi dida sa Biblia, mga kaimanghudan. Kung sa Hebrew ruach, mga kaimanghudan, ang ibig sabihin hininga. So ining tinatawag didi, mga kaimanghudan, ikaw kag ako naghali sa lupa, sa alabok ng lupa. Binigyan kita ng espiritu ng Dios or hininga ng buhay, at ikaw kag ako ay naging buhay na kaluluwa, a living soul, sabi po sa Biblia. Ibig sabihin, mga kaimanghudan, ibig sabihin po na ang kaluluwa ay nangangahulugan ng kabuuan ng pagkatao. So ano ba ang kabuuan ng pagkatao, mga kaimanghudan? May katawan at may hininga. Yan po ang tinatawag na kalag sa ibang translasyon. So inan ginasabi gali sa aton, mga kaimanghudan, na aton nasunod sa mga tradisyon na ang kalag mga balik pa. Hindi nagali, mga kaimanghudan. Ang kalag na ginatawag, ikaw kag ako, tayo na mga buhay. Kasi ang kalag na tinatawag, may katawan at may hininga. Yan po ang kalag. Kaya aton dururaon ina, mga kaimanghudan, burahon naton sa aton isip. Inang ginasabi sa aton mga lolo kag mga lula nga ang kalag nagalakat-lakat pa bisan diin magkadto, mga kaimanghudan, dida sa Biblia wala na po ina. Kay ang kalag na tinatawag,
totoo na magalakat-lakat pa. Kaya nga aman ang kalag na tinatawag dida sa Biblia, buhay, hindi patay. Okay? Yan po ang pagkasabi sa Acts 2 verse 41. Now, mga kaimanghudan, patuloy po kita para maaraman naton kung nano pagayod ang ginapainomdom sa Biblia. Now, dito sa Ecclesiastes 12 verse 7, ito po ang proseso mga kaimanghudan pag napatay ang tao ayon po sa Biblia. Sabi po dito sa Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na na nagbigay nito. Mga kaimanghudan, ang hininga naton, sino ang nagbigay? Ang Diyos. Kaya pag namatay po kita, tayo po ay hali sa alabok ng lupa, ay babalik po tayo sa alabok ng lupa. Ito po ang pagkasabi sa banal na kasulatan. So ang katotohanan, hindi sa tradisyon, but ada po sa tinatawag nato na banal na kasulatan. Ito po ang pagkasabi sa aton po na ginasubaybayan sa bawat programa po naton, lalo na sa banal na kasulatan, mga kaimanghudan. So, kung napatay ang tao, kay ang hininga naton, halik man sa aton Ginoo, kung mapatay kita, magabalik po ini sa iya. Kag kita, magabalik man sa alabok. So, ang ato nakita, return to sender. Ang buhay po naton. Kaya pag sa aton po na pamilya, sa aton po na mahal sa buhay, pag napatay, hindi masyado kita kumbaga mauurit, kaya nga aman ang aton buhay hindi sa aton. Iya po ini sa aton Ginoo. Ang aton lamang mga kaimanghudan na magasunod kita habang buhay pa po kita. Kay may mga promiso po ang Ginoo para sa aton na buhay. Kasi may dalawang tinatawag na klase ang pagkabuhay pag napatay na ang tao. Ito po ang pahinumdom mga kaimanghudan sa aton tanan. Pahinumdom po ini sa aton tanan mga kaimanghudan po. Ito po ang pahiwatig sa lahat po ng mga tao na nakasunod sa aton po na Panginoon. Okay? Bakit nasabi po nato na may dalawang klase ang pagkabuhay? Dahil po sa 1 Thessalonian, naunang Thessalonica 4 versikulo 16, ang sabi po didi mga kaimanghudan, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Bakit nakasabi kitang dalawang pagkabuhay? Dahil didi sa text na binasa po naton sa naunang Thessalonica 4 versikulo 16, may unang pagkabuhay dito, ang ada kay Jesus Christ. Meaning, pag napatay kita na iya ni Kristo, halimbawa ngayon, nananampalataya ta siya, nagasunod ta sa iya. Pag kita ay namatay, iya kita ni Jesus Christ. Kaya, ang pahinumdum po naton, lahat po kita ng mga katawan, habang may buhay, ada kita sa Ginoo. Kaya ang sabi po didi, kung napatay kita nga iya sa Ginoo, meaning nagasunod kita sa Ginoo, hindi kita suwail, hindi kita pasaway, mga kaimanghudan. Kung napatay kita, mabuhay kita sa pagparito ng ating Panginoon. Dahil ikaw kag ako, mga kaimanghudan, aram na ini naton tanan na magabalik na gayud ang aton po na Ginoo. Hindi na gayud magadugay. Magabalik na ang aton Ginoo. Kaya sabi po didi sa banal na kasulatan na ang pahinumdom sa verse 16, verse 17 sa chapter 4 sa Thessalonian, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito po ang pagkasabi mga kaimanghudan. Kung napatay kita na iya ni Jesus Christ, sa pagbalik ni Jesus Christ ay dalhin po kita niya. At itong mga mahal naton sa buhay na wala na, nagkaramatay na mga kaimanghudan, pagbalik sa Panginoon, kung sila napatay na iya sa Panginoon, mabuhay sila at the first resurrection. At halimbawa kung ngayon ay darating ang ating Panginoon, ay tayo ay buhay, nangatitira. Then, kung ngayon ay babalik ang Panginoon, ikaw kag ako ay babaguhin ng ating Panginoon. So, nabuhay ang aton mahal sa buhay nga nagkaramatay, tapos kita babaguhin. Then, sama-sama po tayong salubungin natin ang Panginoon sa alapaap. Sabi po
sa banal na kasulatan. Naunang Tesalonica 4 versikulo 17, 16 kag 17. Ito po ang pahinumdom sa aton tanan mga kaimanghudan. Kay we like it or not, darating at darating gayud ang nakasurat sa banal na kasulatan. Ang unang pagkabuhay mga kaimanghudan, ayon po sa Apokalipsis 20 verse 6, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Ito po ang tandaan natin mga kapatid, na habang may buhay pa po kita, ay kailangan nasa Panginoon na po tayo ngayon hanggat sa kamatayan. Dahil po, sabi didi, ang unang pagkabuhay, mapalad at banal ang may bahagi ng unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Meaning may dalawang klaseng kamatayan. Ang unang kamatayan mga kaimanghudan, ining ngayon sa ating buhay. At ang pangalawang kamatayan, mga kaimanghudan, yang tinatawag nato na impyerno. Yan ang masusunog sa kalayo. Yan po ang pahinumdom sa banal na kasulatan. Masusunog sa apoy-apoyan, sabi po sa banal na kasulatan. At sabi didi, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mga kaimanghudan, ang unang pagkabuhay mapalad at banal gayud, sabi sa Biblia. Then, anong sabi didi? Hindi makaranas ng ikalawang kamatayan. At magiging pari. Ano ba ang sabi? Ang pari ay mga santos, warang kasalanan. Then, kasama ng Diyos, sabi didi, at ni Kristo, nang magharing kasama sa loob ng 1,000 taon. Mga kaimanghudan, sa diin kung kita mapatay nga iya kita ni Jesus Christ, daraon po kita dito sa langit sa second coming. Kag ano kita, kaupod niya sa loob ng 1,000 taon. 1,000 years dito mga kaimanghudan. Sa mo ni hinumduman nato. Ikaw kag ako nagapaabot sa ikaduha na pagbalik ni Jesus Christ. Kaya hinumduman po naton, tuudan po naton si Jesus Christ. Kaya nga man, siya po ang magabarik di sini na sanlibutan. So magapaabot kita mga kaimanghudan tubtob sa pagbalik, magasunod kita sa iya tubtob man sa aton kamatayon. Kay kung hindi magabalik si Jesus Christ sa aton buhay, ang aton buhay madura, mamatay kita. Kung hindi siya magabalik, kita mapatay. Kung hindi kita, mas maayo gani na hindi pa kita mapatay, magabalik na para maaraman gayud naton kag makikita naton si Jesus Christ. But mga kaimanghudan, ito po ang pagkasabi. Ito po ang mga pahinumdom na pag napatay po kita, mga kaimanghudan, nga iya kita ni Jesus Christ, sa iya ang pagbalik, banahon po kita, mabuhay po kita muli. Ito po ang pagkasabi sa Biblia. Pag nabuhay kita mga kaimanghudan, ganito ang sitwasyon sa aton po na mga sementeryo pagbalik sa aton Ginoo. Ang lahat na ng mga sementeryo mga kaimanghudan, mga kabaong dida sa sementeryo, sa Santo Campo, maglabasan ang mga patay naton na mga mahal sa buhay. Kung ina napatay, nga iya ni Jesus Christ, buhayon. Pero kung mga pasaway nga nangamatay mga kaimanghudan, hindi mabuhay sa second coming of Jesus Christ. Pag nabuhay po kita sa second coming ni Jesus Christ, dadalhin po kita mga kaimanghudan doon sa langit. At babaguhin po niya kita. Itong aton mukha na mga gurang na, dida sa Biblia mga kaimanghudan, babaguhin po kita. Babaguhin po kita mga kaimanghudan. At ganito, pag iangat po tayo papunta sa langit, para po tayong mga anghel. Ito po ang mga imagination naton, but mahigit pa dito sa nakikita natin na mga katotohanan. So ito po ang tandaan natin mga kaimanghudan. Habang buhay pa po tayo ay may pag-asa. Hinumduman naton na mas mabuti gayon ang lahat po nato na pamilya ay sama-samang papunta sa langit. Ito po ang tandaan po naton mga Eloy kag Ama na nakikinig yana sa aton po na programa. I hope malipayon kita na aton ini natutunan. At daraon po kita dito sa langit na wala na gayud san problema, wala na san kasakit, wala na san mga pagtangis, mga kaimanghudan, kag wala na san makikita nato na kalaw-ayan sa sanlibutan mga kaimanghudan. Wala nang pasaway doon. Then mga gold na po ang aton po na istadan dito sa bagong langit kag bagong lupa. At doon mga kaimanghudan sa bagong langit at bagong lupa, lahat po tayo ay
sa samba sa ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 66 verse 23, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ito po mga kaimanghudan. Hindi po ini inan na tradisyon, kundi ito po ang naghali sa banal na kasulatan. Okay? Sa mula sa Sabat hanggang sa Sabat, ano ba ang Sabat mga kaimanghudan dito sa Biblia? Sabado. Ikapitong araw. Kaya nga, kung imo babasahon mga kaimanghudan, ang ikapitong araw ay ipangilin gayud naton. Kaya nga aman, bisan pa sa bagong langit kag bagong lupa, ay doon ang Sabat. Nang doon ang Sabat. Okay? So hinumduman po ini naton mga kaimanghudan. Pahiwatig lang po ini sa mga kaimanghudan naton na an aton po na pamilya ma-prepare po sa second coming of Jesus Christ. So ano ang mangyayari ng kalagayan ng mga iniligtas sa langit mga kaimanghudan? Ito po, sabi po sa Apocalypse 20 verse 4, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Ito po ang naliligtas, pinagkalooban ng kapangyarihan na humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluha. Sabi po didi, ang kaluluha ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagtotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Mga kaimanghudan, ito po ang broadcast po naton dahil dito sa media, kag sa bisan saan makikita naton ang nagapahinumdum sa banal na kasulatan. Minsan damo sa nauurit. Kag ito po ang pagkasabi. Ang iban pinatay lalo na sa panahon sa Dark Ages. Ang nagasunod sa atong Ginoo, ginapatay, ginapitay, ginapakaon sa leon. At sabi didi mga kaimanghudan, at dahil sa salita ng Diyos, sabi nga didi mga kaimanghudan, nakita ko rin ang mga kaluluha ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Mga kaimanghudan, kung magsabi kita ng katotohanan, kahit pa man kita mapatay, hindi kita matakot. Bakit po? Dahil ang sabi didi ay iyan na po sa Panginoon. Kag bigyan ng kapangyarihan na humatol. Sino man ang hatulan mga kaimanghudan? Simpre atong Suwael. So kung ang kapatid natin ay Suwael, kilala natin ang ating kapatid, kita ang maghatol sa kanya. Sabi po dito sa Biblia, bigyan ng kapangyarihan sa aton na Dios na amo po ang maghatol. So hinumduman lang po naton mga kaimanghudan. At ang mga hindi sumamba sa halimaw, sabi po didi, o sa mga kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Wow, pagkaanindot mga kaimanghudan. Matahom-tahom gayud na lahat po kita ay makasama na ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito po ang aton po ini hinumduman mga kaimanghudan. May 1,000 taon doon sa langit na isama niya kita. Kaya may alok si Jesus Christ para sa imo kag sa akon, libreng bakasyon doon sa langit. Pero mga kaimanghudan, studihan po ini naton bukas. Studihan po ini naton bukas na ang pahinumdum sa aton Ginoo. Kay naaraman na naton kung ano ang katotohanan. Ang gusto niya na makasama po niya kita sa loob ng 1,000 taon. Kaya alok ang aton Panginoon. Nagapahinumdum ang aton Panginoon na gusto niya ikaw kag ako na makasama doon sa langit. Hindi ako gusto ang makasama na ikaw na doon sa langit, kundi si Jesus Christ ang gusto na ikaw kag ako, tayong lahat ay makasama niya doon sa langit. Mga kaimanghudan, ang aton po na oras daw medyo alanganin na po. So didi lang po kita. Bukas na po ini natin ipatuloy ang alok ni Jesus Christ na 1,000 taon doon kita sa langit. Mga kaimanghudan, wala na po kitang panahon sini na aton po na programa. Kaya didi lang po kita magatapos kag ako pahinumdum sa inyo na inin aton programa magapadayon ini kon kamuman magapadayon sa pagsuporta pinaagi sa pag-like, subscribe kag of course sa pagpamati. Kay kun wala sa nagapamati mga kaimanghudan, wara man ang aton na programa. Aton pasalamatan na sa aton panahon niya na may tinatawag na high-tech na panahon.
Kay ini na high-tech na panahon, bisan ada lang kita sa panimalay naton, bisan ada kita sa umah, bisan ada kita sa may nagatrabaho kita, pinaagi man sa media, sa aton mga cellphone, makahimo na kita sa pag-communicate, makahimo na kita sa pagpamati mga kaimanghudan sa mga sirumaton po sa aton Ginoo. So sini nakaagahon mga kaimanghudan, so hindi pa kita magatakop, aton po ihatag ang tanan na pagkamayo sa aton Ginoo. Magapangamuyo po kita para po sa pagtapos ini aton programa. Magapangamuyo kita mga kaimanghudan. Amay nga langit nun, sini nakaurason kami nagapasalamat sa imo tungod sa imo na pagkamayo sa among tanan. Lauman namo na inin amon natutunan yana na kaagahon, magagiya po ini sa amon buhay, kaupod sa amon mga mahal sa buhay, mga kabataan, mga kaimanghudan, mga kakilala na sa diin sa imo na pagbalik. Kami tanan makiusa dida sa imo. Ikaw po magagiha po sa amon tanan, na bisan pa man adi kami sa pandemya na panahon, nagaarabot ang mga problema sa amon, apan amon po sarig dida sa imo. Kay dida sa imo makabaton po kami sa kamatuodan, kag lalo na kaming lahat ay nakikinig sa iyo ay magsama-sama po mag-iintay sa iyong pagbabalik. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan po sa amin. Upod sa amon mga kaimanghudan, yana nga nagapamati dida sa imo. Lauman po namon Ginoong Dios na ikaw magapadayon po sa pagsuporta sa amon tanan. Nga bisan pa man sa mga problema sa amon buhay, ikaw magabulig sa amon. Nga kami tanan magmalipayon sa gihapon bisan nagaarabot. Ini na mga problema bisan pa ang kamatayon. Amon ini isari kag itugyan sa pangalan ni Ginoong Hesus, amon personal na tagapagligtas. Amen. Mga kaimanghudan kag mga kahigalaan, ang inyong ubos na suod na higala, Pastor Danilo Sano, ingon na lamang kaninyo nga kung aduna pa kitay kinabuhi, aduna pa kitay paglaom. Habang may buhay, may pag-asa. Ang Diyos upod sa aton. Magandang umaga sa lahat.